sabi ko nga, grabe naman to si PBBM. Inis na nga sa kanya. Etong si mga ano ba, mga DD shit. Inis na sa kanya ang mga DDS. Kampo ni Kibulok, kampo ng Mautog, KOJC, gigil na kay PBBM, di ba? Tapos gagawin pa niya to. Parang nangiinis si PBBM. Hindi niya ba alam, galit na sa kanya ang mga DDS? Tapos gagawin pa niya to? Hindi. Ewan ko lang kung sasang-ayon kayo sa akin. Tama ba tong ginawa ni PBBM na to? Ininis niya masyado ang mga DD shit. Masyado niyang ininis eh. Bakit po? Panoorin niyo to. Personal na tubungo sa Batanes si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang pamamahagi ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga nasalanta na Super Bagyong Julian. Nangako rin ang Pangulo ng 25 milyong pisong cash assistance para sa pagbangon ng lalawigan mula sa dagok ng bagyo. Narito po ang report. Sa pagdama ng Super Bagyong Julian sa lalawigan ng Batanes, humagupit ang malakas na hangin na sinabayan pa ng matinding buhos ng ulan na nagresulta sa flash floods at mga landslide. Grabe naman tayo. Matapos ang bagyo, tumambad na ang mga naiwang pinsala gaya na lang ng mga nawasak na bubong at bahay at mga nasirang struktura. Hey. May ads. Teka. May ads eh. Ano muna natin dito? May ads yan eh. Wala kasi kung ano, premium. Grabe yung talanta sa Batanes. Sa tindi ng pinsala, idineklara ang state of calamity sa lalawigan ng Batanes. Ito na yung pinakamalaking pinsala na naganap dito sa Batanes. Ito na po yung pinakamalaki. Kasi almost 12 hours yung yung hangin at yung ulan. Almost 12 hours. Akala namin mga 2 hours lang pinakamatagal. Ngayon lang nangyari ito. Tumulong na rin ang puwersa ng PNP sa clearing operation, pagkukumpuni ng mga bahay at maging sa relief operation. Nawalan man ang mga bahay at kabuhayan, nagpapasalamat pa rin ang mga taga-Batanes na walang naiulat na nasawi sa pananalasa ng Super Bagyong Julian. Tumungo mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batanes para pangunahan ang pamimigay ng ayuda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa higit 7,000 pamilyang nasalanta ng Super Bagyong Julian sa probinsya. Dig 800 piraso ng yero at lumber ang ibinigay ng Provincial Local Government Unit ng Batanes. Namahagi ang DSWD ng 2,000 family food packs at tig 3,000 pisong cash assistance sa 200 benepisyaryo ng AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Mula naman sa Office of Civil Defense ang 40,000 kilo ng NFA rice kung saan nakatanggap ang bawat pamilya ng tig 10 kilo ng bigas. At kami nandito para matignan kung ano ba talaga yung inyong mga pangangailangan. At mabuti na lang at bago dumating yung bagyo ay nakapagdala na kami ng libo-libo na food pack. Kaya nung pagdaan ng bagyo nakapag-distribute kaagad. Ngayon ang susunod second round na. Yes, sir. Second round na ng food pack. Yung unang naipadala ay 14,000. Na-release mga 7,000 na food pack. Magra-round 2, bubusin na namin yung unang 14,000, may parating na 14,000 pa. Tapos susunod na doon, ang susunod na ron ay yun na nga, yung cash assistance na. Para meron kayong pambili, yung mga gamot, yung mga para sa mga bata, yung pagkain, yung kumisanggol, powdered milk, para sa mga bata, yun lahat yan. So para nasa sa inyo na, may hawak na kayong cash. Kaya kailangan magbigay na kami ng cash. So magre-release na tayo ng tigta 10,000. Tigta 10,000 bawat household.
Bawat household. Inanunsyo rin ng Pangulo ang mga karagdagang pondo na ilalabas para matulungan ng Batanes na makabangon mula sa dagok ng Super Bagyong Julian. Tinagdagan ng Speaker of the House ng 15 million ang release para sa tulong. Ang Office of the President naman magre-release kami ng 25 million para sa inyo. Ang susunod na kailangan namin gawin ay yung sa pag-rebuilding. Dahil nakita ko yung nasira, yung mga ibang bahay, talaga lalo na yung mga kahoy, yung mga talaga natangay lahat. So yun ang susunod namin gawin. Nasimula na ng province na magbigay ng yero at saka kahoy at saka ito mga 2x2 para at least meron na tayo magawa. Pero hanggat may kailangan, sabihan nyo lang kami. Kasama rin sa ipinamahagi ang mga family water filtration kit mula sa DSWD. Ito, yan. Paglabas ng tubig dito, malinis na. Pwede nang inumin. Para makasiguro kayo, pwede nyo rin pakuluan pa muna. Para sigurado. Pero iniinom namin yung lumalabas dito, hindi. Buhay pa kami. Kaya okay lang. Uulitin ko lang sa pagpunta ni President Bongbong Marcos dito, mayroon siyang ibibigay sa atin na 25 million. Kaya po, pagdating ay ayusin natin yon para lahat po ay mayroon kayong ayuda. So maraming salamat, Mr. President. Kita nyo yan, 25 million, tapos 15 million pa galing kay House Speaker Martin Romualdez, 40 million na ayuda mula sa ating pamahalaan ang ibibigay sa Batanes. Well-deserved naman kasi talagang grabe po. Nakita ko yung mga video ng pananalasa ng bagyo sa Batanes. Grabe talagang tindi, nakakatakot. Sakay naman ng C-130 plane ng Philippine Air Force. Nakita mismo ni Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno ang lawak ng pinsalang iniwan ng Super Bagyong Julian sa infrastruktura at agrikultura ng probinsya ng Batanes. Tinignan natin na personal kung ano talaga ang pinsalang nagawa ng Bagyong Julian dito sa probinsya ng Batanes. Hindi na natin iniisip ng delikado. Katungkulan natin na mapuntahan natin ang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Sa pangunguna ng Office of Civil Defense, na ikasa ang unang bugso ng relief operation sa pamamagitan ng Philippine Air Force kung saan ikinarga sa kanilang C-130 planes ang mga food at non-food items para sa mga nasalanta ng bagyo sa Batanes. Importante yan kasi napakalakas ng alon mula dito sa Ilocos papunta dito ang Batanes. Kaya ang pinaka-epektibong paraan at mabilis ay makarating dito tayo na gamit ang eroplano or helicopters. Lagi naman nagtutulungan at handa ang national government agencies. Merong response cluster na nandun ang Office of Civil Defense, DSWD, Department of Health. Kasama rin natin ang mga nasa uniform services sa Armed Forces of the Philippines, pati ang Philippine Coast Guard. Kaya't madali yung koordinasyon. Kaya nung kinakailangan na natin pumunta rito at ang gumanda na ang panahon, ang klima, nakapunta na tayo kagad dito. Nagdala tayo ng pangangailangan nilang tulong. Inuna natin yung tubig dahil yan ang hiniling na request ng mga pinuno ng probinsya. Kaya dinala natin dito unang-unang tubig. At may 22,000 gallons ng tubig ang inuna natin dahil kailangan natin suportahan yung mga taga-Batanes upang hindi sila magkaroon ng sakit na dulot ng maraming tubig dahil sa kakulangan ng supply ng tubig na malinis. Ayon kay Yusek Nepomuceno, malaki ang papel ng Office of Civil Defense para maihatid ng mabilis sa mga biktima ang kinakailangan nilang tulong. Ang Office of Civil Defense ang may katungkulan na buuin ang magiging aksyon ng pamahalaan na tutugon sa lahat ng kalamidad. Miyembro din tayo ng response cluster at tayo namamahala sa... Yun ang magaling no? Bago pa dumating yung bagyo, nakapamigay na ng relief goods o naka-ready na yung relief goods. Ngayon, nung pagdaan ng bagyo, namigay na kagad kasi para merong makain ng ating mga kababayan. Siyempre, yung iba niyan, hindi na makalabas ng bahay.
Nung dumating na yung bagyo, pagkaraan, relief goods agad ang binigay, o di ayos, 'di ba? Merong ayuda na kaagad, mabilis maipaparating sa tao yung tulong. Yan yung ayaw na ayaw ng mga DD sheet, yung meron pong natatanggap na ayuda ang mga Pilipino. Ito katulad nito, may natanggap na ayuda mga Pilipino dito. Karapat-dapat lang naman, bakit? Nabagyo sila. Kino-question pa nga yan, meron nga ako nakitang po, sabi ang bagyo daw nasa Ilocos, Batanes, pero ang ayuda daw nasa Quezon City. Logistics, ibig sabihin yung pagdadala ng mga pangangailangan natin mga kababayan. Importante yan kasi para sa mga nasalanta, kailangan maramdaman nila na nandyan ang national government, ang pamahalaan na kasama nila sa kanilang muling makatindig doon sa nangyari sa kanilang kalamidad. Madalas naman at regular nating mararanasan ng bagyo at posibleng iba pang kalamidad. Basta't magkakasama ang local government unit sa paghahanda, kasama ang national government agencies kagaya ng Office of Civil Defense, ang Uniformed Services kagaya ng Armed Forces of the Philippines, PNP, Philippine Coast Guard, DSWD at iba pa. Basta lagi tayong magkakasama naghahanda, nagpaplano at tutugon sa mga kalamidad. Matutulungan natin talaga ang ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang mga taga-Batanes sa mabilis na aksyon ng local at national government. Ilang beses man silang hagupitin ng malalakas na bagyo. Ang mahalaga, naroon lagi ang pamahalaan na kanilang masasandalan at handang umagapay para muling makatayo mula sa pagkakadapa sa dagok ng kalamidad. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Galing kaya talagang masakit sa dibdib yan ng mga DD sheet. Talagang hindi nila matatanggap yan na ganyan umaksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Sama-sama sa pagtulong, Ate Gemma Ramirez, sakit mata nila. Kuya Ronel Aguas, si PBBM meron magagawa noong hinuhuli si Kibulok pero napaka-bobo ng mga KOJC members, sinuportahan mga dutae na wala naman nagawa para ipagtanggol sila. Mga bobo talaga. Si Kerwin ang pinahawak nila ng Visayas. Ang daming patayan noon ni Digong. Joselito Nacionales, okay? Kuya Ronel, wala naman talaga nagawa mga Duterte noong hinuhuli si Kibulok. Yan ang isang pangulo para sa taong bayan, June Madriaga. Kuya Ronel, tanong ko lang, sana mga KOJC members kung meron ba nagawa ang mga dutae nung hinuhuli si Kibulok. Wala. Ate Gemma Ramirez, galing ni PBBM, mabuhay ang Bagong Pilipinas. Ayan. Diba? Talagang maayos naman pamamahala ni PBBM, kaya nagtataka ako dun sa iba. Bakit ayaw nilang suportahan ng ating Pangulo? Ayaw nilang sumuporta sa ating pamahalaan. Gayong, eto maliwanag to na isang magandang nagawa na naman ng ating Pangulo ay ang pagsagot dito sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan diyan po sa Batanes. Kita nyo, ang bilis ng action, di ba? Sandali lang, nandiyan na kagad ang ating Pangulo. Siyempre, pahuhupain muna ng bagyo. Meron kasing iba, parang gusto yata sumabay sa mata ng bagyo si PBBM. Hindi naman pwede yun. Siyempre, kailangan pa rin ng, kumbaga, yung kaligtasan ng ating Pangulo ay mapangalagaan. Walang nakikita ang mga DDS sa kabutihan ni BBM. Tama po. Ang mabuti lang naman sa kanila si Digong. Wala namang ibang mabuti dyan sa mga yan, kundi si Digong lang. Wala pong ibang mabuti dyan sa mga yan, kundi si Digong, si Digong, si Digong. Tapos na pamamahala ni Digong, patay na patay pa rin sila kay Digong. Hindi nila alam, ginawa lang naman silang tanga ni Digong. Binaon sa utang ang Pilipinas. Diba? Ay, naku talaga. Salamat po sa pagsama nyo sa aking live na ito. Ate Presi, thank you. Kuya Ronel Agua, Joselito Nacionales. Shoutout po.
Jun Madriaga, Maria Loyola, Sungo. Ayan, hello po. Si Helen Newberry, oy, pinaglaban ko yan. Si PBBM, all of us in Samar. FIO, Manila. Sanden, all our family, our president is BBM. We support him all the way. Salamat po, salamat po. Diba? Thank you po sa inyo pong suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos at yun naman po talaga ang tama. Yun naman po talaga ang dapat. Suporta ng ating Pangulo. Diba? So ako po magpapaalam na sa inyo. Salamat po sa inyong pagsama dito sa aking live. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po. Ate Gemma Ramirez, ingatan lahat. George de la Cruz, Digonggong, the worst president ever. Tingin ko nga, siya ang the worst president. Kasi, binaon tayo sa utang. Tapos West Philippine Sea, di ba? Hindi niya pinaglaban, pinamigay. Sabi niya si PBBM daw, weak leader. Ito, weak ba yung ganyan? Pinaglalaban ng ating West Philippine Sea, di ba? So, salamat po. Ingat po kayong lahat. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Salamat po. Thank you. Ingat po kayong lahat. Bye-bye po.